Doing good? Okay. May I request everyone to please occupy the seats in front? This one we call the millionaire seats. Okay. So if I were you, I'll be one of the first who will grab the seats in front. Sige po. Grab the seats. Si Mami yan, may hirapan na kayo upuan dyan. Huwag po kayong matawag. Hindi po kayo tatawagan, I promise. That is everyone's fear kasi. Okay? Then just another thing, may I request everyone to please put their phones on silent mode para po hindi makadistract sa presentation natin for today. Alright, thanks guys. Again, hi everyone, my name is Irene Rojas. I'm one of the leaders of Leverage Works. I've been with Leverage Works since the beginning. In fact, we will be celebrating our first year anniversary this coming January 30th. I hope everyone Ang excited na ako. So, sobrang excited ko may shoes na ako. Shoes lang. Okay, yun. So, from the start in the developing product, ako at yung family ko, we've been using the product. Yung experience namin of the product talaga is it has been very helpful sa akin, especially ako yung work ko din very stressful. I work at night, so yung supplement na nakakapagpalast sa akin all throughout the night is greens and berries. And then yung sister ko used to have cyst sa breast niya. At a very young age nagkaroon na siya. Pero because of greens and berries din, actually ilang days lang ng mega dose, pagbalik namin sa doctor, wala na yung cyst niya. Kaya I'm very proud of the product. That's why with the experience that me and my family have with the product, it makes us confident in sharing the product to a lot of people. That's why then I've been doing the business since the start of Leverage Works. Okay, so for today, I'd like to introduce to you a very, very, very special person, a very special woman. Napakaswerte po ninyo dahil siya po yung magpe-present sa inyo ng benefits ng greens and berries. Now, this woman, she's a doctor. Yung specialization niya actually is radiology. And then, she is a member of the Medical Advisory Board of Leverage Works. And at the same time, she is connected with Cardinal Santos Corporate Wellness Center. Okay? So, without further ado, I'd like to call on, and let's put our hands together for Dr. Chiqui Bernardo. Thanks, Ai. Good morning po, everybody. Tatanong ko lang po, sino yung first time na makakarinig ng health awareness seminar? Okay. So, majority first time. So, itatry ko po na i-explain in layman's terms yung benefits ng greens and berries. Pero pag ang presentation ko po, merong medical terms. Pag meron po akong nasabing hindi ninyo masyado maintindihan, taas nyo lang po yung kamay nyo para ma-explain ko dun sa words na maiintindihan po ninyo. Okay? So, first of all, nandito tayo kasi important sa atin yung health natin. Diba? Gusto natin malaman kung paano natin pangangalagaan yung ating katawan. So, bakit nga ba tayo nagkakasakit? Lalo na sa panahon ngayon, unang-una na sino dito hindi stress? Ay, wala. Lack of rest. Sino dito nakakatulog ng 8 hours a day? Per night, o day. Mga nagtatrabaho sa call center a day. So, sino mga wala, diba? Pollution. So, ito yung mga causes, free radicals. So, saan po ba galing ang mga free radicals? Sa smoking, sa sunlight, tsaka sa mga chemicals na sa damit natin, all around actually.
pati sa ating mga kinakain. So, yan yung causes ng kung bakit tayo nagkakasakit. So, anong result? So, una-una na, pinaka-common, high blood pressure na nagdadala ng heart disease, heart attack, and stroke, diabetes. Sobrang dami na parang pero lahat na ng tao ngayon diabetic daw siya. Okay. So, mga sakit sa baga, asthma, lung cancer, sakit sa atay, mga ulcer. Sino mga ino-ulcer dito dahil sa stress? Yan yung most common actually. Colon cancer, and even infertility. Masyadong ang dami na rin ngayong nagsasabi na hindi sila, yung mga nagtatry ng buntis. Okay? So, first of all, explain ko muna kung ano yung free radicals in... May narinig din naman ako, di ba? I-explain ko na lang yung free radicals in terms na mas maiintindihan natin lahat. So, ano ba yung free radicals? Kasi ba, di ba parang free radicals tayo ng free radicals, hindi naman natin alam kung ano talaga yun. So, yun yung talagang nagsisira ng ating katawan. Alam ng ating, yung cells ng ating katawan. So, alam niyo yung apple, di ba? Kapag hiniwa natin yung sa gitna, tapos in-expose sa air, ano nangyayari? Nangingitim yung gilid. So, yun yung free radicals. Yun yung ginagawa rin yan sa katawan natin. Yung air, yung oxygen sa air, sinisira niya, in-oxidize. Yun yung process actually na nangyayari. Sinisira niya yung magandang itsura ng apple. Ganyan yung nagiging itsura. Yan yung effect free radicals. Okay? So, yun yung, imagine nyo na lang yung cells natin sa katawan. Ganyan ang ginagawa ng free radicals sa katawan natin. So, anong sinasabi nilang dapat gawin natin para matanggal yung free radicals o ma-fight yung free radicals? Mag-take daw ng antioxidants. Very, sa radio, sa TV, di ba? Ang dami-dami ngayon sinasabi, antioxidants ang kailangan natin. So, ano ba yun? So, ang most popular din na source of antioxidant is the vitamin C. So, vitamin C, so based sa experiment, this is a real and actual experiment. Ginawa po talaga nila, nagpatak po sila ng lime sa apple, and lo and behold, gumanda po ulit yung itsura ng apple. So, totoo pala, ang antioxidants combat free radicals to prevent cell damage and maintain cellular health. So, ano ba dapat natin gawin para maging healthy tayo? So, ito yung foundations of good health. Anong unang-unang? Healthy lifestyle, proper diet, supplementation, and positive mental attitude. Dito po muna tayo, may positive mental attitude. Sino dito yung medyo hypochondriac? Meron lang siyang naramdaman tatawag na sa doktor, or pupunta na sa doktor. Yun, isa din actually yun. Kailangan talaga mindset mo na, I'm healthy. Kasi di ba kung ano yung nasa utak mo, yun yung nasa katawan mo. Sabihin mo, masakit ako sa atay. Magkakasakit ka talaga sa atay. Anyway, so, kasama po yan for you to be healthy. You have to have a positive mental attitude. So, yung healthy lifestyle, ano ang dapat? So, quality rest. So, sige, understandable na during the week talagang we work. So, kulang yung, lalo na pati mga working mothers or working fathers. So, talagang kukulang yung sleep mo. Pero, as much as possible, kapag may time ka, for example, sa weekend, try to catch up on your rest. Exercise. Yan ang kulang actually sa atin. Puro tayo sedentary. Sino ba dito may exercise? Wow! Okay, sige. Pao! Talaga, zero. Yung pag-akit lang sa hagdanan ng bahay. Pwede na ba yun? And, sinasabi natin balance or yung proper diet. So, hindi tama yung mga crash diets, ha? Hindi po healthy yung ganun. So, familiar po tayong lahat sa food pyramid. Simula pa yata elementary, di ba sinasabi na natin na
sundin itong food pyramid. Pero ngayon, pinadali na po nila yung buhay natin. Hindi na po natin kinakailangan memorize itong food pyramid. Ito na lang po ang ating tignan. Yung ating my plate na tinatawag. So sabi po ng mga doktor ngayon, ang pagkain mo po should be 50% per meal ha, 50% fruits and vegetables. Isipin nyo nga po, anong kinain nyo kaninang lunch? Meron ba 50% na fruits and vegetables? Taas ang kamay nyo, sino nakakain dito ng 50%? Wala! Uy! Hindi tayo here. So, ito, bali 25% yan yung grains, rice, bread, pasta. Another 25% yung protein, meat, seafood, and tapos 50% nga yung fruits and vegetables. So, dun sa supplementation naman, so tapos na tayo sa positive mental attitude, sa healthy lifestyle, tapos sa proper diet. Doon naman po tayo sa supplementation. So, last 2002 pa, so more than 10 years, more than 10 years, magiging 11 years na, in-advocate na po ng mga doktor at sinulat na po, pinublish na nila sa Journal of American Medical Association na all adults should take vitamin supplements every day. Okay? Kulang daw yung source of vitamins from food. Hindi kasya to prevent disease. Pero merong dinagdag yung mga researchers from Tufts University. Sinabi nila na it's not, we should avoid synthetic supplements. Better daw if we take natural plant-based sources of vitamins, minerals, and phytonutrients. Okay, ano ba yung mga sinasabi natin synthetic? Yun yung mga nasa bote usually. Yung mga nabibili sa drugstores, nagawa ng mga pharmaceutical. I'm not saying na hindi sila maganda. Okay din naman sila. Si tatay ko galing pala sa ano. Pharmaceutical company. They're okay, but for us to absorb the vitamins and minerals 100%, kailangan galing sila sa natural source. Okay? Yung mga synthetic supplements, hindi na-absorb 100% ng ating intestines. So, yun lang yung difference. Kaya nila ina-advocate yung natural sources. Okay? So, dyan papasok biglang nag-plug ako. No? Bakit nga ba maganda ang greens and berries? Kasi it contains wheatgrass, barley grass, moringa, spirulina, and acai berry in one drink. Okay, so available na po ngayon calamansi and dalandan flavors and chocolate bliss. Choco bliss. So, paano ba nakakatulong ang greens and berries sa ating katawan? So, yun yung ating, kung bakit tayo nandito, di ba? Para maintindihan natin kung paano tayo natutulong ng greens and berries. Kasi, greens and berries contains the following: chlorophyll, vitamins, minerals, essential fatty acids, amino acids, and enzymes in the natural form. Okay, no? Easily absorbable by our bodies. So, ano ba yung chlorophyll? Kasi naririnig nyo yun, di ba? I mean, it's in the brochure, di ba? Mayroong chlorophyll, mayroong. Bakit siya maganda sa katawan? So, yun yung iti-take up natin for today. So, chlorophyll has high oxygen content. So, kailangan ng ating katawan ng oxygen para maganda ang function. Number 2, detoxification aid. Chlorophyll is a detoxification agent. So, nililinis niya yung ating atay. Tinatanggal niya yung mga toxins. Yung atay kasi natin dyan parang na, hindi man natatrap, pero dyan na, ano ba tawag? Parang gano'n, filter or nasasala, tama. Doon sinasala niya yung mga toxins, chemicals, drugs, yung mga gamot na iniinom natin, yan yung usually nasisira. Kaya yung mga pinapainom ng, sino uminom ng Lipitor or
yung mga drugs for lowering yung mga cholesterol level, mga gano'n. Sila, bago sila bigyan ng doktor ng mga ganong gamot, pinapacheck muna yung liver yung atay, yung mga liver function test sa dugo or ultrasound. Kasi pag sira ni atay mo, hindi ka na nila bibigyan yun. Bakit? Kasi long-term effect niya is sisirain ng atay. So parang binabalance nila yun. They balance the medicine as against yung kailangan mo ba talaga, at sobrang taas pa ng cholesterol mo. So kailangan nila ibigay sa'yo. But they have to check your liver also. Kung okay, tsaka kung how long mo na siya tinitake, madaming follow-up. So yun, bakit? Kasi talaga yung liver, very important yung ating liver. So and then, why is chlorophyll important? Because it increases red blood cell production. Bakit? Kasi magkapareho po sila ng itsura. Chlorophyll is very similar to hemoglobin. Hemoglobin po yan yung red blood cell natin. Okay, so structurally, titignan niyo very similar yung physical structure nila as well as yung chemical structure. So ito po yung hemoglobin, ito yung chlorophyll, very similar. Ang basic difference nila is yung central atom, iron para sa hemoglobin, magnesium para sa chlorophyll. Pero pareho silang they carry oxygen in our blood. Sila yung responsible for carrying the oxygen in our blood. At dinadala nila sa iba't ibang parte ng ating katawan. So vitamins. Vitamins, ginagamit yan ng katawan sa lahat. Huminga ka, matulog ka, mag-digest ka. Basta vitamins and minerals are always used in all of our bodily functions. And also, vitamins are very powerful antioxidants, particularly vitamin C and vitamin E, which is naririnig natin sa TV. So, minerals. Isa pang benefit ng mineral is minerals are alkaline. O yung pH niya is nandun sa higher end. Ang mga cancer, tsaka mga ibang sakit, gustong-gusto nila ng acidic environment. Yung pH level ng katawan mo nandun sa may lower end, mga 1 to 3, pH 1 to 3. Lahat naman po tayo familiar sa pH ng katawan, di ba? Ang mid is 7. So, ang alkaline pag 7 to 14. 1 to 7 yung acidic. So, cancer cells thrive in acidic environment. So, kapag kulang ka sa alkaline minerals, acidic yung dugo. So, mas prone ka to developing diseases or para mag-grow yung cancer sa katawan mo. So, yeah. So, that's why it's very important for us to have complete minerals in our body. Special mention lang itong magnesium kasi it's helps in digestion and even in fertility. So, mataas ang magnesium content ng greens and berries. So, fatty acids, they are important in regulation of the blood pressure in our immune system. Amino acids, actually itong mga to kasi lahat sila, basta sa function ng katawan, ginagamit sila ng ating katawan. So, enzymes, ganun din. I would just like to mention one particular special antioxidant enzyme, yung superoxide dismutase. Kasi this is a free radical scavenger na tinatawag. Kumbaga kinakain niya yung mga free radicals. Okay? So, very powerful siya in terms of the pang anti-cancer and pang anti-disease. Superoxide dismutase. Tandaan niyo po yung SOD. Okay, so sinabi ko po na lahat nitong 5 na elements ng greens and berries, wheatgrass, barley grass, moringa, spirulina, and acai, meron siya nitong 6 in their natural form. Okay? Pero, I would also like to mention na meron silang kanya-kanyang katangian that makes them special. Okay? For example, wheatgrass and barley grass. Itong dalawa pong to ang pinakamaraming chlorophyll and minerals sa na component. So, sa kanila galing actually
yung pinakamaraming source. According na rin po yun sa mga libro. If you want to check them out, available to, eto nakita ko to sa ano eh. Oo, meron sa national. Pero yung iba po sa states. Yung spirulina naman, it contains 15 times more protein than steaks and is said to be the most digestible. Kaya pinili po siya ng NASA. Alam niyo, di ba ang pagkain ng mga astronauts sa sa space capsule form lang, merong spirulina na laman. Kasi yung kailangan nila ng protein sa diet nila. So 10 times more beta-carotene, and it also contains lactobacillus and bifidobacteria, which helps us to move our bowels. Alam niyo yung lactobacillus, di ba? Sa Yahoo, ayun. So, meron din ang spirulina. So, kaya, kung mapapansin niyo, one of the, parang immediate na effect ng beans and berries is yung pag-regulate ng bowel. Ano na sa akin na-feel niyo rin ba yun? Na parang lalong gumanda yung pag-move niyo ng bowel. So, yung mga constipated, very, sa kanila kagad na yung effect ng greens and berries. So, meron din siyang gamma-linolenic acid or GLA, which is found in mother's milk, kaya healthy po yung mga babies ng mga breastfeeding mothers. Di ba dyan? So, personally, yun din. Very healthy yung aking baby. I have an 8-month-old baby. And 36 weeks ko lang siya lumabas. So, sabi nila preterm daw, pero nung lumabas siya, hindi siya mukhang preterm. Kasi the whole of my pregnancy, I was drinking drinks and drinks. So, yung lungs niya well-developed. Actually, yun yung nakakatakot pag preterm, yung lungs. Pero wala, as in, hindi siya nailagay sa incubator. Katabi namin siya, katabi ko kagad siya. Umuwi kami after 2 days. Tapos ngayon, tabaching pa rin. So, yun ang aking very passionate ako dyan. Because lang of that, yung dahil kay Francis, sobrang I believe in the brand. Pati aming, sabihin ko sana pamangkin nito. Apo. Apo sa pamangkin. Apo. Yun din. Very, hindi sila umiinom din si Chicho. Hindi naman siya. Umiinom sila. Anyway, pati, nawala na yung joint pains, isa pang effect ng GLA is it relieves joint pains. Kaya ang spirulina, tinitake din yan by itself ng mga athletes. Kasi yung after workout, nakakapag-relieve sa kanila ng kanilang body aches, muscle aches. Okay, moringa. Ito, very familiar ang mga Filipinos with moringa. Sa ibang bansa lang hindi. Actually, tayo, Philippines ang extensive ang research with moringa. So, ito na ang ating na-discover. Very, siya. In terms of pati calcium, mas mataas siya than milk. Pati potassium, compared to bananas. Okay, so, acai berry. Acai. Acai contains a very powerful antioxidant, the anthocyanin na tinatawag. It's important in blood circulation. Okay? So, it relaxes the blood vessels and prevents blood clots. So, ito yung nagkukos ng heart attack. Kapag nabara yung puso, yung blood vessel sa puso, yan po yung mga nagkakaroon ng heart attack. Prevents atherosclerosis. Imagine niyo po, ito yung ating blood vessel. Kapag natakpan na yan ng taba, hindi na makakadalo yung tugo, yun po yung, actually, ito lang yung magnified version na. So, pag sa heart, yan yung heart attack. Pag nangyari po sa utak, yan yung stroke. Okay? Yung mga bara-bara na yan. So, meron din may tinatawag din na antiviral and anti-allergenic na yan, properties. Isang dyan, yung mga pamangkin, mga pamangkin ko kasi nagkaroon ng, parang skin, hindi,
may skin asthma, pinainom ko lang sila, tsaka actually pinampaligo yung huling buhos para hindi, tas huwag mo masyado i-dry. Pag dry mo, huwag ka muna mag-towel off. Tapos, yun, wala, isang anuhan lang, isang liguan lang, at saka isang inuman. Kasi mga bata eh. So, yung isang sachet natin is very powerful. 10 years old. Itong anthocyanin, meron ding anti-cancer property. Meron, acai berry also contains essential fatty acids, oleic acid, and linoleic acid, which help lower yung bad cholesterol and maintains the good cholesterol. Okay? And also helps increase absorption ng mga fat-soluble vitamins. Okay, so alam na natin kung ano yung laman ng greens and berries at kung ano yung effect nila sa katawan natin. So, paano naman na-address yung iba't ibang diseases? Okay? So, unahin na natin yung cancer kasi yun yung pinakamadaming. So, ito po ang cancer cell. Ito mga puti, yan yung white blood cells. Okay? And your red blood cells. So, paano ba nagkakaroon ng cancer? So, first, yung free radicals, sinisira nila yung ating DNA. So, pag nasira yung DNA mo, mag-mutate yung cell. Magde-develop yung cancer at pwedeng mag-spread to other organs, leading to organ failure and even death. So, paano nakakatulong yung greens and berries? Ang greens and berries, meron ng enzyme na P4D1 which can destroy the cancer cell and immediately repair yung damaged DNA. Meron yung, naalala niyo yung superoxide dismutase, it repairs also the DNA to prevent the developing cancer cells. Yung sinabi ko nga kanina, free radical scavengers. So yung mga free radicals, nasa blood pa lang, hinuhuli na niya. Tapos itatapon sa intestine. So ipupoops mo lang siya, lalabas. Okay. Meron din siya nitong glycosylizomethexine. Prevents the multiplication of cancer cells. So kung meron ka ng cancer, hindi siya kakalat or hindi siya lalaki. Okay? Yun yung effect nito. Itong dalawa naman yung magde-destroy nung nandoon na ng cancer. Tapos, katulad na sinabi ko kanina, alkaline minerals, so to make our blood, our body alkaline para to prevent also the growth of the cancer cells. Okay? So meron po tayong very visual. Kasi pag yung cancer sa loob hindi masyado, baka yung masyado maintindihan. So ito po, skin cancer. 72-year-old male, stage 2 na skin carcinoma. Ito pong kanyang lesion is about mga 4 to 5 centimeters. After 2 months of megadose, actually siya 6 sachets a day. So, ito po yung nangyari. Very marked yung difference sa pagliit ng kanyang lesion. Galing, di ba? So, sabi po ng National Cancer Institute, eat 5 to 10 servings of fruits and vegetables daily to prevent cancer. Kaya niyo po ba kumain na? Yan nga, one serving nga lang. Ate, ang hirap-hirap, di ba? Or, wow, sige, nag-plan din ako. 1 to 3 sachets of greens and berries every day. Yun na, katumbas na niya yung 5 to 10 servings per day of fruits and vegetables. Naintindihan mo yung sa cancer? Right. So, punta naman po tayo sa diabetes. Bago ma-explain yung diabetes, ipakita ko muna kung paano nag-work yung glucose and yung insulin sa katawan natin. Okay? Kailangan talaga ng katawan natin yung sugar kasi ito yung source of energy natin. So, isipin po natin, ano ba pinaka-common na part ng katawan natin na gumagamit ng sugar? Muscles. Diba? Yun yung talagang kahit na nakarelax ka lang dyan, yung muscle mo gumagamit ng
sugar to maintain yung, ano mo, yung posture mo ganyan. Kasi kailangan ng energy. So, paano yun? So, itong, isipin po natin na ito yung muscle cell. So, meron po dyang insulin receptor tsaka yung glucose channel na tinatawag. So, ito yung glucose or yung sugar. Ito yung insulin. So, yung insulin, yan yung parang susi, yung key. Para magbukas yung gate, para makapasok yung sugar at magamit ng muscle cell. Okay? So, yan po yung pinaka-simpleng explanation kung paano tayo gumagamit ng sugar at bakit natin kailangan ng insulin. Kasi ang insulin, ang susi para makapasok yung sugar sa parte ng katawan natin na nangangailangan ng sugar. Okay? So, bakit nagkakaroon ng diabetes? Number one, kulang yung insulin. Insulin is produced in the pancreas. So, number two, hindi siya nire-recognize ng cell. Yung susi, mali. Hindi kasya dun sa cell. So, kaya tayo nagkakaroon ng diabetes. So, paano po makakatulong ang greens and berries? Kasi ang greens and berries, mayroong arginine and vanadium which help release insulin from the pancreas. So, para dumami ito, dumami yung susi magbubukas, dumami yung gates na mag-open. Okay? So, number two, meron ding chromium ang greens and berries which would help insulin bind to the cell. So, parang tama yung susi. So, una, in-address niya yung kulang yung insulin. Ito, pangalawa, tama yung susi papasok dun sa cell. Para magbukas yung gate, papasok yung sugar. Intindihan ko ba? Yes. Okay. High blood naman to. So, ang partner po kasi usually ng high blood, mataas ang cholesterol, mataas ang taba, yung mga puro punong-puno ng atherosclerosis yung ating mga blood vessels. Yun yung usual na ka-partner ng high blood. Okay? So, ang ginagawa po ng greens and berries, yung chlorophyll, yung mga fiber and enzymes, plus yung amino acids, yan po yung tumutulong para pababain yung ating cholesterol, i-metabolize yung fat, gawing pigilan ang form ng atherosclerotic plaques dito sa ating blood vessels. Okay? So, para mapigilan yung tinatawag na heart attack at yung stroke. Okay, naiintindihan po sa high blood. Okay? Forward na tayo. So, sinunod ko po dito yung obesity. Kasi, usually kapag dugtong yung nanay ng high blood, yung mga high blood, mas common sa matataba. So, so, pareho lang po siya. Tapos, meron din tinatawag na appetite suppressant, yung wheatgrass at yung acai berry. Hindi ko alam kung napansin nyo ba yun. Pag uminom kayo, hindi kayo masyado, parang busog ka na, so hindi masyado yung pagkain mo. Pero meron isa nagsabi sa akin, baliktad eh, lalo siyang mamakas kumain. So siguro dahil lang sa diba? Kung paano yung anyway, ito yung, wheatgrass and acai berry have appetite suppressants. Meron po tayong itago na lang po natin siya sa pangalan ito. So siya po yung ating inipig sa pag-control ng weight niya. So, ang weight po niya was 225 pounds. Ngayon po ay wala na siyang 200. So, in 5 months, so tinake po niya to, which is the correct, this is the correct way of losing weight. 2 to 4 pounds per week lang ang allowed na pag-lose mo ng weight. Hindi pwede yung bigla. Diba iba yung mga crash diets, 10 pounds a week yung sinasabi nila, hindi po tama. So ito tama po yung ginawa ng ating ginipig.
So, punta naman po tayo ngayon sa anemia. Ito very ano din sa akin to kasi marami po kilala ganyan, mababa, sinasabi na mababa yung dugo nila. And then after taking 1 month lang of taking greens and berries, tumataas na yung kanilang hemoglobin. Because of chlorophyll. Katulad po na explanation natin kanina, magkapareho kasi sila ng hemoglobin natin. Chlorophyll and hemoglobin. So, paano naman yung mga migraine or headache? So, yung chlorophyll, idalagtaas ng kanyang oxygen. Arginine, it helps to relax yung blood vessels ng brain natin. Serotonin, helps control the pain and promote good sleep. Ang serotonin nakakatulong din po sa mga taong may insomnia. Marami na rin po ako narinig dito na nagsabi na parang mas masarap ang tulog nila with greens and berries. It's because of serotonin. So yung mga may ulcer, paano nakakatulong ang greens and berries? Unang-una yung alkaline minerals. Okay? Kasi di ba pag ulcer, ibig sabihin, hyperacidity, mataas ang acid ng tiyan. Plus, chlorophyll and arginine help heal the damaged tissues. Pag hyperacidity po kasi wala pong yung sugat yung tiyan. Pag ulcer na yung tinawag ng may ulcer ka, sabi ng doktor, ibig sabihin meron na talagang sugat yung tiyan mo. So, pero nare-reverse pa po. Basta tama yung susundin mo tama yung pagkain at pag-inom ng greens and berries. Constipation. And then, sinasabi ko nga, ito yung most popular na testimonials dito sa atin. So, bakit? Kasi yung superoxide dismutase helps in the digestion of food and removes the toxic substances dito sa ating digestive tract. Chlorophyll is an internal softener. Kaya po, yung mga constipated, usually matitigas yan, di ba? So, sino dito ang ang correct po na, in one bowel movement, ang correct po na pag-move ninyo ng bowel is your one arm. Sabi nila, one arm length daw. Dapat, one forearm daw. One forearm ang lumalabas sa inyo. So, ganun dapat kadami. Every day, yung lumalabas sa inyo para tama. Okay? Tama? Wala? So, kahit wala. Fatty liver. Katulad po na sinabi ko kanina. Greens and berries detoxifies our liver. Plus itong 2-O-lipoxy, isovitexin, detoxifies the liver by neutralizing yung mga alcohol. Sino po dito yung umiinom? Socially? O talagang umiinom? Sometimes. After uminom, pagtagalin ng hangover, and kasi yun ang usual cause ng hangover, tumataas yung acetaldehyde at formaldehyde sa blood. So, para mawala ang iyong hangover, greens and berries. Oo nga. Uminom lang ako niya, nawawala yung hangover. Okay, may asthma. Sino po dito may asthma? Sino po, may effect ba sa inyo ang greens and berries? Uminom na po ba kayo? Okay. Meron kasi kami dito, bata, 3 years old, na nagne-nebulize every day. So, binigyan lang siya ng mommy niya ng greens and berries. 1 sachet a day lang siya kasi 3 years old. Hindi na siya nagne-nebulize. Kasi naglalaro na siya. Laro na siya ng laro and wala nang, hindi na siya nahirapan huminga. So, he's 3 years old but more sa atin, di ba? So, nagne-nebulize siya every day. Ngayon hindi na. So, sobrang happy pati yung bata. Di ba? Kasi hindi na siya takot na maglaro na mapapagod siya after. Ako rin po kasi hikain. So, pero sobrang tagal na since my last attack. So, mga viral and bacterial infections, paano nakakatulong ang greens and berries? Chlorophyll stimulates the bone marrow to produce white blood cells. White blood cells po yan yung lumalaban sa bacteria at sa virus.
Ang example po natin dito, marami na tayo dito mga dengue cases, lalo na pag tumataas ang dengue cases. Pinapainom lang po nila 1 to 3 sachets per day, mas mabilis ang pag-akyat ng platelet. Within the day, within 24 hours, tataas kagad. At hindi na siya bababa dun sa mga dangerous levels. So, arthritis. Sino na dito may, parang wala pa naman ako nakikita may arthritis. Pero wala arthritis. Kung bata-bata mo pa. Anyway, may effect ba? Yung uncle namin, si Uncle Rus. Diba? Siya yung very, happy siya sa greens and berries kasi with greens and berries, mas diretsyo na daw siyang naglalakad ngayon kesa dati. Nakakapag-basketball na nga ako. Sa osteoporosis. So, syempre, ayaw po natin maging ganito, di ba? Ganito tayo ngayon. Ayaw po natin mag-end up na sobrang osteoporotic. Nakikita niyo po ba yung mga matatanda na lumiliit, sabi nila, habang tumatanda lumiliit. It's because of osteoporosis. So, if you just take greens and berries, we can prevent osteoporosis. Infertility and sexual impotence. May magtataas. Actually, sa infertility, yung sister ko lang mismo, silang mag-asawa ang nag-date. Okay? Hindi pwedeng babae lang or lalaki lang. Kailangan magka-partner kayo kasi ang effect ng greens and berries ay nasa sperm at saka sa egg cell. So pareho, para match kayo. Tsaka yung ina-address din niya yung motility ng sperm. This is the sperm cell. Mga hindi po nakakita pa ever. Ito po ang sperm cell, ito ang egg cell. So ito yung tinatawag na ano tawag doon? Survival of the fittest. Hindi, parang kung sino man yung unang sperm cell na makatouch sa egg cell, yun na yung magpa-fertilize. Tapos automatic po yan. Pag tama nung sperm cell dun sa egg cell, magkakaroon na ng automatic na parang shutdown. Wala nang ibang yes. Ang mga twins, yung identical twins, yung fertilized egg na yun, yung nakahati sa gitna, sa dalawa. Yung mga fraternal twins, dalawang eggs ang na-fertilize. So, ibig sabihin yung babae mismo, dalawa yung egg. Very fertile siya. Dalawa yung eggs. Okay, so, sexual impotence, arginine helps produce nictic onset responsible to ejaculation. Para sa mga babae, dysmenorrhea, so ganun din, SOD, neutralizing toxins, at serotonin ang nagko-control ng pain during menstruation. Ito po, very very passionate din ako dito sa ng effect ng acai berry. It's against prostate enlargement. So ito po yung prostate. Lahat po ng lalaki may prostate ka. Kasi meron po ako mga sasabi na may prostate na po ako. Mga pasyente na, opo, meron po talaga kayong prostate. Simula po kayo pinanganak. Yan po yung maliit na color orange. Ito, yan. Yan ang prostate gland. So, dyan po galing yung testosterone ng mga lalaki. Dyan yung kaya kayo lalaki, okay? So, talagang meron kayong prostate gland. So, habang tumatanda po, nagiging, pwede siyang lumaki. May chance na lumaki siya. So, acai berry can help prevent prostate enlargement. Pagka po kasi lumaki yan, imagine niyo po, ito yung pantog. Ito yung daanan ng ihi. So, nakabalot siya dun sa daanan ng ihi. So, ang effect po ng prostate enlargement, pag lumaki yan, iniibig niya yung daanan ng ihi. Kaya, nahirapan po umihi yung mga lalaking malaki ang prostate. Okay? And then, in the long run, ay hindi mo na ilalabas lahat ng ihi. So, lalaki ng lalaki yung pantog. So, yun, sasakit. Sakit yun, di ba? Magpigil ka lang nga sandali, di ba? Ang sakit na. Yun. So, yun. So, kaya, important na we prevent prostate enlargement.
skin disorders, number 1, ito actually chlorophyll and all these vitamins and minerals help regulate hormonal imbalance, particularly sa acne. Yun naman kaya tayo nagkaka-acne, hormonal imbalance. So, historically, chlorophyll also has a healing and soothing effect. Mami ko po, nagkaroon ng electric burn, nagsaksak siya ng plug, pumutok, sobrang itim ng kamay niya. Siyempre, doktor ako pero pinababad ko siya sa greens and berries at as in lo and behold, di ba dad? So, within, kaagad, talagang nag-clear up, black, as in black yung palm niya and fingers. Tapos, nag-lighten kaagad yung color nung, parang ganito actually. Parang ganito. Unfortunately, hindi ko sinakuhanan ng picture nung nag-panic din ako. So, yun yung una kong pinagawa. Pero ganun, very, meron siyang healing effect. Tsaka, soothing effect kasi yung pain, ang first degree burn kasi yun ang most painful eh. Kasi yung mga pain receptors ng ating katawan, yun yung nasusunog. So, very painful. Sabi ng mami ko, yung pain na-relieve ka. Meron din po sa atin, wala kasi dito yung ating naghihilang. Ay! Si Minso! Yung sister ni Ai, yung nagtuturo ko sa akin kanina. Pinakihilamos niya yung beans and berries. Nakaka-help din. But kasi tanggal ng acne and lahat. Kasi sobrang, sayang wala siya dito. Para makita ninyo, no? Diba? Sobrang ganda ni Minso ngayon. So, energy booster. Bakit? Kasi, madali na, yung starch form ng greens and berries, madali natin ma-digest and nagiging energy, na convert siya kagad to energy. Bad breath and body odor. Chlorophyll ulit, yung deodorizer. Ay, may effect siyang deodorizer. So, sino daw ang pwedeng uminom ng greens and berries? Aside from us, normal, average adults, pregnant and nursing mothers can, and personal na testimony ko. Children, my 8-year-old, even my 8-month-old son drinks and berries. Pero ano lang yan hanggang sa gusto niya. Hanggang sa, si Chicho, hanggang sa gusto niya, di ba? Kasi ang maganda kasi sa bata, pag ayaw na nila, pag busog na sila na mismo yung umaayaw. Ay, hindi katulad natin, di ba? Busog na tayo, pero since masarap, sige pa ng sige. So yun, yung maganda sa mga babies, sa mga toddlers, pag busog na sila, tama na, enough na yun sa requirement ng katawan nila. So teenagers, kasi mas malaki na yung load nila, and senior citizen, kasi sila yung failing na yung health. Okay? So everybody can drink greens and berries. Walang exception. So, bago po tayo magtapos, papakita ko lang yung different approaches to health. So, meron yung tinatawag na natural, tsaka yung medicine. Medicine, ito yung doctors, mga medical doctors. So, ang approach nila, sa mga natural doctors, holistic kasi buong katawan, as against mga doctors segmental. Kasi pag pumunta ka kunyari sa pulmonologist, sakit ko lang sa baga, pag sa, diba, gastroenterologist, sakit ko sa tiyan, iba, kumbaga, naka-segments by segment. Focus ng natural is on health, ang doctors is on, may sakit ka na, pumupunta ka sa kanila kasi may sakit ka na. Method for the natural, to prevent disease. For doctors, to cure. Pero important din yan. Products, sa natural, mga tinatawag na supplements, gamot naman sa mga doctors. Anong goal nilang dalawa? So ito, wellness and correction. Ano na po ba pipiliin natin, di ba? Since we're all healthy adults right now, pipiliin ko ba natin na, di ba, eventually magkasakit? Sige, wag pabayaan natin. Pabayaan mo na muna. Pero wala naman ako nararamdaman ngayon. Bakit pa, di ba? So, hindi mo lang alam na sa loob pala ng katawan mo, unti-unti lang nag-e-effect yung free radicals ng environment. So,
might as well, di ba, choose to be healthy. Okay? Choose perseverance. That's all. Thank you very much. May questions po? May question Kasi doon, bali siya kasi nga, siya kasi hirap pag napagpag siya kasi nagpagsawas. Opo. Kaya ba yun? Tama-tama, radio. Hindi namin maintindihan kasi. Kanina lang before we went. Okay. So, merong nodule. May bukol dito. Pero sa first time, Castro po kayo. Castro. So, nakakapa. You have to go to the, well, syempre you have to go to the doctor. Kasi kailangan i-address since meron na. So yun, pag meron na pong sakit, you really have to go to the doctor para ma-address kung ano man yung sakit mo at makorek. Diba? Makorek. So, ito po, well, ano na bakit hindi? Depende sa... So, exercise niya, doktoran, ano pala, umaga na paano sa kanya? Hindi. Medyo malaki na po. Kanina na sa sila. Hindi po. Almost 3 centimeters po pag sa thyroid talaga na po. So, but at the same time, you can take already para makahelp kung ano man yung i-suggest ng doctor, whether surgery or meds. Makakahelp po. Makakahelp pa rin ang supplementation. Pag may sakit na kayo, makakahelp pa rin ang supplementation para mas mabilis makorek yung kung ano man yung meron na kayo. Hindi man masyado pang malaki ang thyroid itself. Yun nga lang yung bukol ko. Yes po. Kasi yung panganay ko, 10-year-old siya, naka-schedule siyang tanggalan ng tonsil, summer vacation. Hindi naman siya infected. Yung tonsil niya na malaki na, pero hindi naman siya infected. So, parang baka sakaling hindi siya ma-infect. Bakit daw lumaki? Parang inborn na ano niya. Namana niya sa kalahado. Kaya alam niyo sa asawa ko kasi, yung isa lang ang malaki. So yung isa parang normal, hindi okay yung hangin. Siya kasi dalawa na. Mataba ba yung anak mo? So nagsusnore siya, nag-apnea. Hindi naman nag-isip pa. Hindi pa. Ano lang, medyo may time lang siya na parang nakapon. Tapos nung pina-check up ko siya sa PCNC, hindi nga ko in-advise siya na surgery. Try mo muna, di ba? Kasi wala naman siya sakit eh, di ba? So, yung structure na siya nakita, i-ano mo lang. Well, alam mo, kung hindi man siya lumiin, makakatulong lang siya sa yung oxygen para hindi na siya habo. Makakatulong sa intake ng air, yung structure ng lungs niya. Doon siya, kumbaga, since talaga inborn na naman yung tonsils niya. So, pwedeng gano'n na talaga. But in other ways, pwedeng makatulong. Yun nga, sa oxygen content, talagang gagamitin kung ano man yung oxygen ng katawan, talagang magagamit mo niya, ng body part. So, hindi siya mag-gamit. Yun yung effect. So, i-observe mo yun. Tapos yung bunso ko naman. Pero na-treat naman siya. Nung 6 months siya, nag-suffer siya ng Kawasaki disease. Pero na-treat naman ba? Parang wala din naman kasi binigay yung assurance sa doctor na babalik. Hindi naman. Parang Ilan taon na siya mag-isip? ngayon po 6 na rin. So, nangyari ito nung Parang may mga gano'n ba na nang matatakot na.
mas maganda, di ba? The younger we are, actually, the better we start. Kasi po, yung ating, ito po, para different pa ko sabihin, lahat ng vitamins and minerals and nutrients na kailangan ng katawan natin, actually, pinoproduce ng katawan natin. Pero by the time we reach 30 years of age, bumababa na yung production. Kaya, dapat, the younger you are, pinapalitan mo na or sinusupplement mo na yung kulang na production. So, sino ba dito yung mga younger than? Bata pa? Mga younger than? Yung mga wala pang 30. Pero malapit na. Yes. If we're gonna take yung greens and berries, no, do we have to parang lessen the supplements that we're taking like vitamin E, B-complex, the iron thing? Yes, oo. Kasi kumpleto na siya eh. Sa na-absorb ng katawan. Meron din kasing, well, not the vitamin B-complex naman. But tinatapon mo na lang pag excess. Yung mga vitamins na tinatake mo ba na extra. Ang ginagawa kasi ng katawan, iwiwiwi mo. So, parang sayang. So how would you know na you have to stop this and just take that? How would you know na, okay, wag na muna tayo mag-vitamin E, baka in excess naman if you're taking like 1 to 3 salads. Ay, hindi ka rin magkakasakit. Mapapansin mo rin na you're healthy, you don't get sick, you have, kasi vitamin E, you have clear skin, the same. Kumbaga the same yung Same lang. Oo. Yeah. So parang you can stop the other stuff, tapos just take that. Yes. Kasi sayang, yun lang yung doon, yung wala naman siyang parang, what if you're parang prone ka sa mga allergies, wala naman siyang ay wala. Walang overdosage or something. No overdose. Ang natural. It's a natural. Wala. Ito, ang greens and berries, walang side effects. Yes. But, yun nga lang din. Kaya ang sinasuggest namin is 1 to 3 lang per day. Kasi yun lang yung kailangan ng katawan natin based on studies. Yung tama na yung laman ng greens and berries para sa use ng katawan mo. Ganun din, like the other supplements, if you take more, nakapansin yung vitamins ito pag uminom ka ng sobra, nagiging more yellow yung baby. Ganun din, sayang lang. So like me, for example, pag puyat, ay kunyari, you take 1 to 2 a day. Pag puyat ka, gawin mo 3. Alam mo yun, kapag sobrang stress ka, gawin mo 3. Ayun, pag may project, pag feeling mo magkakatrangkaso ka na, dadagdagan mo just for that day, for 2 days. Yun yung recommendation. So usually po pag mga 10, 6-year-old, mga ilang Wala siyang reaction sa kahit anong maintenance? Wala siyang reaction sa kahit na anong maintenance. Actually nga, ganito pa nga maganda dyan eh. If you're, for example, you're taking anti-hypertensive meds or gamot para sa mga high blood, if you take this every day, papansinin ninyo, mag-normalize yung inyong blood pressure and then eventually, pwede sabihin ng doktor nyo, bawasan na natin yung gamot. Pati mga diabetic, yung insulin, lalo na yung mga insulin dependent, pwedeng bawasan na. Since nag-normalize na yung level ng sugar sa katawan, eventually, pati yung doctor yung mapapansin na, normal, bawasan na natin yung gamot. Binigyan ko yung kasama sa akin, okay yung result tayo. Pero kung meron, so we have a lot of patients na ang bilis na mag-recover yung product. Some doctors parang ayaw lang rin. May mga doctors, yun ang mahirap actually, kasi may mga doctors na medyo hindi pa updated sa natural medicine. So, ayaw nila. So, yun, well, it's their choice. Pero,
this study, wala naman talaga siya. Wala. And there are also doctors naman who recommend talaga. So, yun naman. Like, blood transfusion. Tinatanggalan siya ng iron. Pag dumag-release ka ba na kasi green siya. That is the question ng iron. Iron? Tinatanggalan siya ng iron. So, ano siya? Polycythemia. Nagkaroon siya ng myelofibrosis. Kung sa shea lang. Pero maaaring mag-cause ng iron. Hindi. Pero okay na siya ngayon. Gusto lang siya na bone marrow transplant. Bali, share ko lang. Kasi yung wife ko, noong 2010, nagkaroon siya ng brain tumor while she was pregnant. Yung niya, mag-4 months pa lang. So, na-opera siya sa UST, sa brain. Pero buntis siya. Ano natin, kumbaga, buntis siya. Tapos, marami siya sa yung takot natin na baka magkaroon ng depresya yung baby. So, kami pa yung nag-suggest sa doktor na bago siya opera na pwede kumbaga, parang ilabas mo na parang hindi na siya mahirapan. Pero sabi ng mga doktor sa UST, dahil sabi nila, conservative hospital yung UST, sabi nila, aalagaan namin yung wife mo, tapos bumuo kami ng team para maaalagaan din yung baby, puka tayo ng OB, gano'n. Di na-opera na siya noong November 2010. So, pagkatapos siyang ma-operahan, naka-AGD siya. Nakuha na niyang mga anak, nanganak siya ng April. Naka-AGD pa rin. Bale, AGD siya for 8 months. Tapos nga, nung nakausap ko nga si Coach Max noon, wala pa sa market yung Greens and Bears nun eh. Test product pala talaga. Binigyan niya ako, tapos nung iniinom na nga niya yung product, biglang actually nakaschedule na siyang alisin yung AGT niya dito. Ipepeg na siya, nakabili na ako ng peg kit eh. Tapos, yun nga, wala pang 1 month, umiinom siya. Kumbaga talagang yung dosage mahalaga na. Bigla siya nakakain. Kasi yung brain tumor niya, naapektuhan yung yung eyes, yung right eye niya, tsaka yung throat niya na-paralyze. So, nung nakatake nga siya ng gano'n. Through NGT? Hindi, through NGT nung una. Tapos nung nakakain na siya, tsaka biglang nag-function yung throat niya. Nakakakain siya, tapos pinasubok namin palis yung NGT niya. Yun, hindi na siya natuloy yung na-opera ng pego. Kaya nga ngayon, tuloy-tuloy na yung pag-inom niya. Hindi na tinitirin. Ngayon, na siya, once a shave per day na lang siya. Galing. Yung baby niya? Normal siya. Ano na siya ngayon? 1 year and 8 months. Wow, talaga. Kaya ako pag naman, kasi sinashare ko din yung talagang overall health kasi talaga din ang effect ng dysentery. So, walang papantay na gamot. Yes. Yung sa, bali, di ba, binigyan siya ng vitamins? Pwede bang stop ko yung vitamins? Si Francis hindi nag-gulay. Para na lang. Tinanong ko rin sa pwede mo. Sabi niya, hindi mo nagkakasakit. Actually, yan yung source niya ng vitamins C. Diba si Francis hindi nag-gulay? Pero sinabi ko sa pwede. Sabi niya, Hindi ko siya. Parang hindi ko lang nag-recommend siya ng vitamins, pero hindi ko nag-recommend ng vitamins. Tapos yung flights and babies. okay na yun.
Yes. Ano po? Kasi